Ibinida ng Department of Trade and Industry sa ASEAN Business Environment Forum ang record-breaking na exports ng Pilipinas nitong 2025. Ayon sa DTI, resulta ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagandahin pa ang pagnenegosyo sa bansa. Si Gab Villegas sa sentro ng balita, live. Jules, nagsama-sama ang mga regional economic leaders dito sa ASEAN Business Environment Forum para talakayin ang pagputol sa burokrasya at pagpapalakas sa pagpapaunlad ng rehiyon. Nakatuon ang mga diskusyon sa next-gen regulations, katuwang ng Department of Trade and Industry ang Asia Development Bank sa pagdaraos ng aktibidad. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, nagkakaisa ang mga ahensya ng pamahalaan para mapaganda ang pagninegosyo sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong nakaraang taon, umakyat ng 15.2% ang exports ng bansa. Ito ay katumbas ng halos $85 billion na may tuturing na pinakamataas sa kasaysayan. Aabot naman sa 23 free trade agreements ang tinatrabaho ngayon ng pamahalaan, kabilang ang mga negosasyon sa Canada, Chile at European Union na siya rin may tuturing na pinakamarami sa kasaysayan. For the business communities, these FTAs are our competitive edge. Over 70% of our exports now reach partner markets through agreements allowing Filipino products to enter international market. Therefore, our products and industries now, this is a big boost to the world market. So, napaka-importante ang FTA para sa ating Pangulo. This is very important for our President. So we are of an equal playing field now in the global market. Sinabi rin ng kalihim na may mga hakbang ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East at matiyak ang business continuity at consumer protection. Kabilang dito ang mahigpit na price monitoring at agarang pag-deploy ng mga contingency measure. Ayon naman kay ADB Vice President for East and Southeast Asia and the Pacific, Scott Morris, bumibilis ang pagbabago ng ekonomiya kung saan gumagawa na ng long-term investment decisions ang mga malalaking negosyo. Layon ng ASEAN Economic Community Strategic Plan na gawing mas attractive investment destination ang Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng mas maayos na regulations at connectivity. Sinabi pa ni Morris na bagamat may pag-usad, may mga bansa pa rin sa Asia na nahuhuli sa global competitiveness at kailangan ng mas matibay na political commitment at kooperasyon ng pribadong sektor. Dito sa Pilipinas, nakikipagtulungan ng ADB sa DTI, Anti-Red Tape Authority, Bureau of Investments at Department of Information and Communications Technology para sa mas transparent, streamlined at digitalized na business environment. As ASEAN moves into a new phase of implementation under Vision 2045, ADB is stepping up its support for regional dialogue, investment, and cooperation across the region. This year, we are working closely with the government of the Philippines in support of its ASEAN chairship priorities, including initiatives that strengthens the region's competitiveness and investment climate. Jules, kanina lamang ay umupo sa panel discussion si Anti-Red Tape Authority Director General Secretary Ernesto Perez kung saan tinalakay yung mga ginagawa ng Pilipinas para mapaganda pa ang business environment ng ating bansa. At sa mga oras na ito, Jules, ay tuloy-tuloy lamang yung isinasagawang networking ng mga business leaders at mga policy makers dito sa ASEAN Business Environment Forum dito sa Taguig City. Mamayang alas 2, Jules, ay susunod na tatalakayin ang digital transformation, artificial intelligence at digital readiness ng mga negosyo upang mapalakas ang regional value chain at kooperasyon ng public at private sector. At yan mo ng update mula rito sa Taguig City. Balik si Jules. Maraming salamat, Gab Villegas.